Hello, hello, hello. Doc Bryce here. And for today's topic, nako, cancer. Makakatulong ba ang low carb, fasting, and active lifestyle? Okay? In this generation, napapansin natin, no, tumataas ang incident ng cancer. Why? Maraming nagtataka sa mga pamilya, sa mga clans, sunod-sunod, meron mga cancer neto, cancer dito, any organ, breast, liver, lung, yung iba, brain cancer, no? So, ang question, when you do low-carb nutrition, fasting, and active lifestyle, makakatulong ba ito sa mga cancer patient? Okay. Ang pinag-uusapan natin ngayon, energy. Ano ba ang energy ng cancer? No? Kadalasan, hindi natin, ano ngayon dati wala tayong idea regarding sa cancer. Pagka sinabihan ka na may cancer, parang pasan mo na ang daigdig. No? Tataningan ka ng ilang months. 6 months, 1 year. Okay? So, ang mahalaga dito, ano ang quality of life? You're going to undergo chemotherapy. You're going to undergo surgical procedures. Siyempre, tatanggalin yung may tumor. Okay? And all of this will give stress not only to the patient, but pati buong pamilya. Okay? Wow, napakabigat once na malaman na may cancer ka. Ang cancer, ang energy niyan, it prefers glucose and glutamine. Glutamine is an amino acid. Okay? So, maraming causes of cancer ngayon. It should be chronic inflammation yan. So, matagal na inflammation sa katawan natin. Ang nangyayari, yung mitochondria, ito yung powerhouse ng cell, diyan kumukuha ng energy, no? Pagka na-damage ang mitochondria natin, diyan nag-elicit, nag-generate ng mga cancer. Okay. Kaya paano natin palalakasin ang ating mga mitochondria? Alam niyo, nung unang panahon naman, hindi natin pinoproblema ang cancer. Right? Panahon ng mga ninuno natin, never nila narinig ang cancer. Because, bakit? Ano ba lifestyle nila noon? Diba? Walang high processed carbohydrate foods dati. Ngayon lang marami niyan. Kali-kaliwa, kanan, lumingon ka sa, pagdating mo sa mall, lumingon ka kaliwa kanan, andyan highly processed na carbohydrates. Yan ang source, yan ang energy ng cancer. Okay. Kaya if you have cancers, stage 1, 2, any stage, please, you need to change your lifestyle if you want to have a quality of life, no? Mas, 'di ba, tinataningan. If you're going to change your lifestyle, there's a probability na yung tinaningan ka ng ilang months will extend to years. No? So, yun yung pinaka goal natin. Once you heard that you have cancer, anong goal mo? Katulad ng sinasabi ko, no? Habang may buhay, may pag-asa. Okay. Usually, if walang energy ang cancer, namamatay ang cancer. Or, na-prevent ang proliferation niya. No? Usually, ano bang nagbibigay ng fuel sa tumor? It's always yung fermentation. Ano ba yung mga fermented fuels? Yun nga, binanggit ko. Ang mga fermented fuels are glucose and glutamine. Okay? So, sugar, glucose,
yan ang ginagawang fuel ng cancer cells or mga tumors. Okay? So please, if you have cancer, either stage 1 to 5 or may mga stages na yan, no? If you have cancer, restrict all food that has sugar, all food that are high in processed carbohydrates. Okay? Makakatulong po niyan because ang cancer cells, nabubuhay sila dyan. Okay? So, ang mahalaga, usually, no, pagka ang katawan natin nasa nutritional ketosis, imagine pagka nasa ketosis tayo, ang ginagamit nating energy is hindi sugar. Okay? Ketones. Ang ketones, hindi na-ferment. No? Hindi yan nagagamit ng cancer. So, usually ang advisable dito, if ever, combination of nutritional ketosis, pagka nag-adapt ang katawan natin, yes, pwede kang isalang sa chemo drugs, no? Mga surgical procedures because mas mabilis ang healing. Katulad ng mga, siyempre, pagka nasa chemo drugs tayo, mga chemotherapy, di ba? Nasisira yung mga normal cells. Pero, kapag nasa nutritional state of ketosis tayo, yung calorie-restricted ketogenic diet, no? Natural, ang low-carb and ketogenic diet has a natural caloric deficit. Okay? So, pagka meron yan, nagiging, ang energy natin is ketones. Okay? Plus, kung nasa ketosis ka na, chemo, surgical procedures, ito nagkikreate ng intermittent acute stress, nagkakos ng stress sa cancer or tumor. Okay? Pero, pinoprotektahan niya and ine-enhance ang metabolism ng normal cells. So, halos walang damage ang normal cells. If you are in ketosis, kaya usually, no, pagka sinabing nagkikimo na tayo, mas preferred ko na mag-lifestyle change, mag-adapt ang katawan to a state of ketosis, nutritional ketosis, before undergoing chemo. Kaya, ang advice ko, if hindi pa kayo nagki-chemotherapy, you need to adapt, you need to evolve ang inyong body, ang inyong katawan, in a nutritional ketosis para maiwasan or ma-prevent or ma-lessen ang damage ng gagawing mga chemo procedure sa normal cells. Ang ang mas focus nila is dun sa tumor cells. Kaya kadalasan, no, yung mga naglo-low carb, pansinin niyo, they're full of energy. No? Ang lalakas nila. Parang unlimited energy because ang energy natin kinukuha natin is sa fats. Okay? So, nagkakaroon tayo ng state of nutritional ketosis. Kaya pansinin nyo, full of energy yung mga naglo-low carb, no? Kaya nga pagka ang naglo-low carb nanghihina, may something na mali na ginagawa. Pero if you're doing right, your low carb journey, ginagawa mo tama, feeling mo, ang lakas mo, hindi ka antukin, hindi ka nalalata, nag-a-adapt ang katawan ninyo. Okay? So, usually, no, ang causes, one of the causes of cancer or tumor, lifestyle. Dati, smoking ang one of na nagkakos, risk factors ng cancer. Alam mo, pumapalit na sa smoking, obesity.
Saan nakukuha ang obesity? Lifestyle, diet. Okay? High carbohydrate intake. Wow. Mga sugar food, sugar drink, sedentary lifestyle, processed foods, and sedentary lifestyle. Yan equals obesity. Kaya tandaan po ninyo ha, if your weight is increasing, nagiging obese po kayo, you are risk to have cancer. So, dati smoking ang increased risk factor for cancer. Ngayon pinapalitan na yan ng obesity. Saan nakukuha ang obesity? Lifestyle, diet, no? Unhealthy choices of food, sedentary. So kaya cancer, makakatulong ba ang low carb fasting and active lifestyle? Yes naman. Okay, meron kaming patient. Tawagin natin patient number 1, breast CA. Okay, nagkikimo na po siya pero naniniwala siya sa low carb. Nag-strict low carb. Nagtiwala siya. Wow! Cleared sa nag-chemo, no? Na-clear na sa cancer. So, nasa tawag dito, monitoring stage na siya. Mo-monitor pa ulit. Tapos, alam niyo ba, tuwang-tuwa ang kanyang oncologist? Because, usually, pagka nagkikimo tayo, nadadamage pati yung sa bones. So, nagkakaroon ng osteopenia, nangihina ang mga bones natin pagka nag-undergo ng chemotherapy. Pero si patient na may cancer, na naglo-low carb, doing lifting exercise and cardio exercise, I think nasa 65 yata, 64 years old to, no? Okay? Doing active lifestyle, no? Lifting and cardio, tuwang-tuwa ang onko niya because wala yung osteopenia na. Normal ang bone density. Normal. Why? Because lifting will do that. Palalakasin niya ang buto. Paano palalakasin ang buto? Magkaroon ng muscles na nakabalot sa buto, mas lalakas po ang buto. Mag-i-stabilize ang balance. No? Usually sa mga elderly, kadalasan yan yung problem. Stability ng katawan. Usually na out of balance. Etong patient namin na may cancer, active, tumakbo ng 5-kilometer run sa UP run. Okay? Tuwang-tuwa ako sa kanya. Imagine that a cancer survivor did that. And binago niya ang lifestyle. So hopefully, please share this live para makarating dun sa mga may cancer na mga naglo-low carb. Please, etong live na to para sa mga naglo-low carb lang or mga ketogenic, nag-undergo ng ketogenic diet, no, as their lifestyle. Para sa inyo po ito. Continue nyo lang po yan. And if you have any concern, questions, doubts, magtanong kay Doc Bry. And if you have mga relatives, please share it to them para makarating sa kanila na may pag-asa. Pag may buhay, may pag-asa pa rin. And everything, imagine, no, sinabihan ka na may cancer, eto na ang taning mo, nakakatuwa if nalalampasan mo yung dapat 6 months ka lang, dapat 1 year ka lang. You're still alive 5 years. Yung quality of life ang mahalaga dyan. No? Enjoy your life kahit na alam nyong meron kang cancer, may tumor, any part of your body. If you will change your lifestyle, you change what you eat, do fasting, ang fasting, autophagy, okay? Less stress, ang ganda ng quality of life niyan. Okay? So please, enjoy. Kahit na may cancer,
if you're going to live longer, kahit may cancer ka, change your lifestyle. Okay? Okay. So, thank you ka na to sa dalawa. oh, thank you for Gemeline Chavez. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you for the 100 stars. Sino pa yung nagbigay ng 100 stars? Ayun, Rowena Ramos Tapuan. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you sa 100 stars. Okay, kung may mga questions po kayo, I will entertain them. So, yung iba naman, kung hindi makapagtanong, alam nyo naman. Baka yung tanong ng isa, tanong nyo na rin to. Okay? So, I'll be entertaining them. Mag-ask lang. Then, share this live, please. Okay? Aha. Hello, Doc. Dirty low carb, no rice lang po. Okay po kaya ito. Okay. If you want more, mas mag-adapt po tayo sa low carb. Kasi usually pagka dirty low carb, no, may tendency tayo to go back to high carbs. Malakas ang tendency natin. So, if you prefer mag-clean, low carb, alam nyo yung gagawin nyo lang, eat home-cooked meal. Magbaong kayo. Okay? So, rice lang. So, ibig sabihin, baka kumakain kayo ng bread. Kumakain kayo ng pansit. Okay? Do exercise, do fasting. Focus lang sa safe food list. How about yung alopecia? Ano po ba ang gagawin dapat? Thank you for answering. Mary Ann Simbulaan. So, alopecia, yan yung walang buhok na tumutubo. Okay? So, baka deficient lang ng vitamin B7, that's biotin. So, take biotin, 10 milligrams once a day. And usually, yung mga naglalagas ng buhok, you need to, yung protein nyo, baka kulang yung nutrients na kinakain nyo. Nagpo-focus lang kayo sa flour, no? Walang ka-nutrients yan. So, focus lang po kayo sa mga nutrient-dense food. Okay? Continue pa rin ako sa push-up challenge. Thank you, Mary Valencia, for accepting the push-up challenge. Sa mga hindi pa nagsisimula, you can start now. Pang jump start lang sa mga sedentary. Do push-up, wall, knee push-up, incline push-up, any count. Kung 15 na lang kaya, kung 10 lang, as long as you do it daily for 30 days, tingnan natin ang outcome after 30 days. Okay, Doc, dahil po more on fat, salt tayo sa low carb, hindi po ba pasok magkaroon ng bato sa bladder or sa kidney natin? Thanks po. Okay, usually not the fats, it's the salt. Kaya kadalasan ina-advise ko, you need to balance it. Too much salt causes dehydration, can also cause stones. Okay, too much water can also cause dehydration, can also cause yung mga pagka may dehydration talaga nagkokos yan ng mga problem, discomfort. Okay? So, para makaiwas, hindi sa kinakain po yan, no? Dun sa iniinom. Pagka stone former po kayo, i-limit or restrict nyo muna ang kape, tsaa, or kokwa. Kasi makikita nyo sa urinalysis, mayroong mga amorphous urate crystals, oxalate crystals, uric acid crystals. Pag kami nakita po kayong ganyan, nagsisignal na yan. Hep, 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 hey, you need to increase your fluid intake because meron ng mga maliliit na buhangin yan. Kung hindi mo i-address yan, it will come a time na magiging stone siya. So, please increase your fluid intake, 2 liters, 2 to 3 in a day. Okay? Sip-sip lang po tayo, ha? Huwag niyong tunggain. Ayun.
sinangag sa coconut oil. Sinangag is, ano po yan ha? Rice. So, out po tayo dyan. Okay. Doc, part ba ng immune disorder yung infection na di gumagaling kahit may antibiotic na iniinom? 1 year, low carb. Okay. Bago tayo pumunta sa immune disorder, Sir Miss Dolor Leonardo, kailangan alamin natin ang kung may resistance tayo sa mga antibiotic. Number 1 muna yan. Kasi alam niyo yung sa mga Pinoy, mahilig mag-self-medicate. After 2 days, wala nang sakit, they stop the antibiotic. Ang tendency niyan, nagkakaroon ng resistance sa antibiotic na yon. So baka kailangan na mas matapang na antibiotic to treat your infection. So bago yung sa immune disorder, alamin muna natin, baka naman resistant kayo sa gamot na to. Iba ang ibibigay. Okay? So one step at a time, alamin lang natin kung ano yung kasi pagka immune disorder, ang dami ng mga test na gagawin, no? So wag muna tayo mag-iisip ng mga complicated case. Doon muna tayo sa pinakasimple. Okay? Ayun, yes, tama po. Fats will not make you fat, but carbs and sugar can. Excessive consumption, obesity. Okay, so tama po si Miss Pia Tulio Buena. Okay. Doc, from Rachel Tabar, okay lang po ba nakain ng kain? Okay, kasi po ako maya gutom pero low carb naman po kinakain ko. Underweight po kasi ako at gusto ko mag-gain ng weight. Okay, you just increase your, you do lifting exercises. Okay, ang food, eat whenever you're hungry. Please chew your food properly. Kasi yung iba, konting nguya, lunok, hindi nagtitrigger na yung satiety. No? So, tsaka usually may isa akong tip para ma-extend yung fasting ninyo. Ganito, pag gising nyo sa umaga, if you're not feeling hungry, do not eat. Kahit may pagkain pa dyan. Ayun, pagka feeling nyo na gutom, sip electrolytes. Pagka nawala ang gutom, hindi talaga kayo gutom. So you can extend your fasting. Pero kahit uminom na kayo ng electrolytes, and still nakakaramdam pa rin kayo ng gutom, kumain na. Gutom na yon. As long as nasa safe food list. Okay? Doon sa mga nagsisimula pa lang ng low carb lifestyle, okay? Eat whenever you're hungry. Huwag muna kayo mag-focus sa fasting. Okay? Okay. Good evening, Doc. Naka-LC po ako pero hindi ako nag-exercise. Okay. How many months na kayo nag-LC? Kasi Miss Joella Angel Alia, pagka matagal-tagal na kayo naglo-low carb, pansinin niyo nagsasag na po ang mga balat ninyo. Okay? Kung hindi kayo magli-lifting exercises, hindi magtutone ang inyong mga muscles ninyo, and ang mangyayari niyan, kung matanda na kayo, magiging butot balat, walang muscle. So kung walang muscle, walang stability ang bones, prone po kayo sa fracture. And prone din kayo to be malnourished. Pagka malnourished, usually anemia. So pagka malnourished, anemic, mas kinakapitan ng sakit, ng inflammation. Okay. Ayun. So, Myra Arban, 1/4 teaspoon po ang Himalayan. Cream of tartar is 1/2 in 1 liter. Okay? Too much salt, okay, cause dehydration. Doc, ano kaya gagawin lang masakit yung kaliwang tagiliran ko po? Parang may naipit pag nagkamali ako po ng galaw. Kung naglo-low carb po kayo, baguhan lang. Sip electrolytes. Kung hindi mawala, baka gutom, kumain. Pag hindi mawala, take pain medication. Kung hindi mawala, consult.
Okay. Okay, sabi niya, yung hindi nag-exercise, walang time. Okay, in your 24 hours a day, ano ka ng 1 hour me time para sa sarili mo. Isang oras lang yon. Yung 23 hours, bahala ka na kung anong gusto mong gawin doon. Wala pong, hindi ako naniniwala sa walang time. Kasi kanina, no, nakatakbo ako ng 2 hours and 18 minutes, 20-kilometer run, nakapag-push up, dahil sa push-up challenge, nag-clinic, and now, nagla-live ako ngayon. Okay? Make time. Although, ang exercise is your 20% of your healthy body, 80% ang nutrition. Okay? Pero, kailangan po natin ang active lifestyle din. Doc, good evening po. Taas po BUN ko now. Sabi ng Dr. ko now, iwasan protein. Ox po ba sa LC yung also nuts po, ox lang kainin. Okay. James Kiambao. If mataas po ang BUN nyo, it's either too much protein or kulang kayo sa tubig. Okay? Iwas muna sa nuts. Kasi kadalasan yung nuts, napapa-too much yan. Okay? So, too much protein, you need to chew your meat properly 20 to 30 times before swallowing. Kadalasan, 5 nguya, lunok. Kaya napapadami ang kain. Kasi yung satiety, hindi nag-trigger pa. Akala nyo gutom pa kayo. Pero kung ngunguyain nyo mabuti ang karne, ang pagkain ninyo, mag-trigger yung satiety. Kaya madalas ay busog na. Okay? Or increase your fluids. Kadalasan mga Pinoy hindi mahilig uminom. Paano po mag-low carb ang na-angioplasty na? Jelly Jananan, pagka na-angioplasty, magpa-guide, magpa-monitor because we're going to monitor your blood pressure, yung mga discomfort na mararamdaman ninyo. Kasi kung mag-DIY kayo, pagka may mga nararamdaman kayong discomfort, delikado po, no? Okay, lalo na baka may mga maintenance pa kayo. Lahat po ng mga may maintenance, may mga health conditions, magpa-clearance kayo sa doctor ninyo or a low-carb advocate doctor, no? And do baseline lab results. Yung stevia, nasa Koshan food list, Miss Aquino Bet, if you are diabetic at ako ang doktor ninyo, pagka diabetic po, hindi po ako nag-a-allow ng sweetener. Kahit natural sweetener, hindi po ako pumapayag. Kung ako yung doktor ninyo, ha? Pero kung iba yung doktor nyo, nagsabing nasa sa inyo po yan. Sa akin, out po. Lalo na pagka-diabetic. Okay? May time po naman, once na na-address natin yung sugar ninyo, after 2 consecutive na monitoring ng FBS, so every 3 months yan. So, 3 months, kung normal ang sugar ninyo, HbA1c normal, you can consume dun sa Koshan food list, yung sweetener, yes, pero hindi araw-araw. 2 to 3 times a week lang. Then, monitoring pa rin every 3 or 6 months ng sugar. Baka tumaas. Okay? Doc, advise me please. Gusto ko pa sana sumali sa Manila Marathon. Paano po ang paghahanda sa body ko? Salamat po. 5K po sana nag-start na po ako today ng 1-hour walk and jogging. Okay. Okay. Hindi biro ang marathon. You need to train for that. Pero kung hindi pa kayo nakakatakbo ng 5 kilometer, mag-start lang po muna tayo sa yung kung nagwo-walk lang kayo and jogging, wag muna kayo sumali sa 5 kilometer run. Once na tumatakbo na kayo ng 3 kilometer na straight, dun pa kayo mag-register ng 5 kilometer. Okay? Unti-unti lang po yan. Be patient lang. Basta ang mahalaga, you do your training regularly. Sumali muna kayo sa fun run para maranasan nyo. May mga 3 kilometer fun run. Okay? Ang sampalok po ba ng bunga ay ginagamit ko pa? Yes, pasok po, Alphon Agapito. Yung hilaw. Pwede bang mag-low carb ang may history ng heart attack? Yes po.
Ang mga kakainin, focus on the home-cooked meal, no processed food, no sugar food, sugar drink, no? Wala pong mga pampalasa. Ang pampalasa yung condiments nyo lang is salt and pepper. Okay? Tsaka yung mga natural herbs. Pwede po yan. Pwede ko ba inumin itong binili kong potassium capsule sabay pag nag-electrolyte? Chris Ruiz. Ano po yung potassium capsule na yan? Okay? Kung calcium durul, delikado po yan pagka nasobrahan ha. Kaya usually binibigay yung mga potassium chloride, binibigay lang po yan pagka sobrang baba ang potassium sa dugo. Okay? Sunflower seeds, pumpkin seeds, 2 to 3 times a week, handful. Okay? Good evening po, favorite ko at Poging-Pogi, batang-bata. Thanks for sharing helpful tips, nakaka-inspire po lahat ng mga advices ninyo. Doc, pwede niyo po ba itong i-share sa mga nakapag-graduation at nasa immunotherapy procedure na nag-metastasize yung breast? Yes, Miss Amparo Ramos. Actually, if they have undergone the procedure, mga chemo, radiation, no, tanungin nyo kung anong naramdaman nila. If they did the low carb or the ketogenic diet, nutritional ketosis ang kanilang source of energy is ketones, malilesen yung mga nararamdaman nila, and yung iba is baka wala pa, no? Mas hindi, pansinin niyo pagka after ng chemo, latang-lata ang mga pasyente because nabugbog yung mga normal cells. Okay? Ngayon, past 6 days na ako naglo-low carb. Ang kinain ko ngayon ay itlog, sinabawan na isda na may pechay, sayote, nasakit po ang ulo ko, uminom kayo ng electrolytes. Okay lang ba ang aking kinain? Yes po. Pagka sumakit po ang ulo, Miss Merly Rodis, electrolytes po. Ha? Tapos, bawal po puyat, ha? Menchi Manalang, good evening po, Doc. Ano po ba gamot sa acid reflux? Nag-LC na po ako. 4 months pa lang po. Salamat po. Kung 4 months na po kayo naglo-low carb, dapat na-address ng reflux nyo. Kung hindi pa na-address yung reflux nyo, ibig sabihin, mas madalas kayong kumain ng mga caution food list, mga cheese, may sweetener, mga keto sweets, yan. Miwas po muna kayo dyan. Mag-focus muna kayo sa safe food list, okay? Or natural na remedy dyan, apple cider vinegar, 1 to 2 tablespoons of apple cider vinegar in 1 glass of water twice a day with or without meal using straw. Doc, kapag naka-low carb ka ba, posible na ma-allergy ka po sa itlog at egg po kasi po nagkaroon po ako ng mga allergy sa paa. Okay. Kung may allergy po kayo sa pagkain, hindi po sa paa magsisimula. Kadalasan sa mukha o kaya sa katawan, nagpapantal-pantal yan. Kung sa paa, baka meron kayong naapakan, meron po kayong sa paa na nag-cause, may mga kumagat, baka naman insect bite lang yan. Ha? Actually, pagka naglo-low carb, hindi tayo magkakaroon pa rin ng allergy, pero mas madidetect mo, mas makikita mo ano ang nag-cause ng allergy mo. Good evening, Doc. Nasa 2 years na ako sa LC Lifestyle, pero nitong December lang napansin ko may bukol sa thyroid. Bakit kaya, Doc, hindi pa ako nagpa-test sa thyroid blood cam lang nagawa ko sa 2 years sa lifestyle na ito? Okay. Rebecca Mamba. So, meron kami mga hyperthyroidism, hypothyroidism. Nung nag-strict low carb, nag-normalize po yung thyroid function test. Yung bukol naman sa thyroid, it's either fine aspiration needle biopsy, no? Alamin lang natin kung anong, baka benign lang naman yan, no? Yung iba, may bukol, nung nag-strict low carb, nawala. So, hinahanap na para sa biopsy, wala na. Okay? So, inflammation. Doc, pwede po ba mag-take ng omeprazole and multi with iron sa isang araw pero magkaiba po ng time? Yes po. Ang omeprazole without meal. Empty stomach yan. Yung with iron, kailangan may laman ng tiyan. Doc, kapag naka-low carb
po ba, possibility po ba magka-allergy? Ayan, natanong na pala to. Okay, magkarne kahit SGPT reading po, 120. Yes po, Mark Alan Liano. Usually, pagka mataas po ang liver enzymes, out po ang mga processed food, mga delata, out ang fast food, restaurant food, sugary food, sugary drink, and all fructose na prutas. So, all prutas pala. Okay, iwas muna tayo doon. And if you're drinking liquor, tigilan po. Bakit? Pwede kang merong fatty liver. Pagka hindi nyo po i-address ang fatty liver ninyo, it will damage your liver, it will turn to liver cancer or liver cirrhosis. Yes, fish oil is okay. Mayoma po ako sa loob ng mattress, operan po ako kaso pinapababa po ang blood sugar ko nung October. Nagpalaba ko 305. Naku po. Okay, nung December 27, FBS ko ulit, salt is 178, mataas pa rin. Ang concern ko is yung period ko, sobrang lakas po ng dugo. Usually, no, pag kami mayoma, once na nagkaroon kayo ng menstruation, mas profuse or mas matindi, no, pag kami mayoma. Para siyang nabubuhay pagka nagme-mens kayo. Okay? Pagka walang mens, lumilit ang mayoma. Okay. Beef liver sa isang upuan lang, 100 grams. Okay, ang 100 grams, so may equivalent na protein naman yan. So, okay lang yan. Chew your food properly po, ha. Nuvalo brand na Epsom salt, as long as food grade, yan po yung ginagamit sa electrolytes, hindi erythritol. Erythritol is sugar. So sad po ako, Doc, kasi one of my friends just died of breast cancer yesterday. Na-diagnose siya last year. Dati siyang OFW. Pinauwi at dyan nagpagamot. Sinabihan ko po siya na magpa-consult sa inyo. Kaya lang wala daw siya budget para sa consultation fee. Kaya sa traditional doctor lang siya nagpagamot. At kahapon po tuluyan na siyang namaalam. Ano po kaya masasabi niyo sa ganitong case? Wala po akong masasabi because hindi ko siya na-handle. I don't know kung ano yung kanyang lifestyle, anong kanyang mga medication or ginawa, no? Sabi mo nga, walang perang magpa-consult. So sigurado, wala siyang perang pang-chemo, mga medication or mga procedure. Hindi rin niya pinagawa. Okay? So anyway, may chance po ba na mag-improve ang stage 4 lung cancer with METs? So, may metastasis na to sa brain who is undergoing whole brain radiation. Okay. If you will go on a low-carb diet, kahit mahina na po ang patient and tinaningan na po ng doctor. Yun yung problem, no? Stage 4, how old? Kung nagkikimo na siya, nanghihina na, ang hirap i-low-carb, no? Kasi mag-transition pa yan, lalo pa siya manghihina. Kaya kadalasan, ang ina-advise ko minsan, nutritional ketosis muna. Mag-adapt muna sa lifestyle na to, low carb, before mag-chemo. Okay? Para mas ma-handle niya yung mga discomfort, mga complication ng chemotherapy. Okay? And isa pang malaking question, gusto ba ng patient? Kasi papayag lang siya kasi kakapit lang to no? Kakapit na sa possibility na pwedeng umokay siya. Okay, so mahirap siyang i-handle. Very complicated case because nanghihina siya ngayon Eh kung ilo-low carb natin, mag-adjust yan manghihina palalo. Okay? Paano paggawa ng electrolytes? In 1 liter of plain water, 1/4 teaspoon of Himalayan or rock salt, 1/4 teaspoon of baking soda, 1/2 teaspoon of cream of tartar, and 1/8 teaspoon of Epsom salt na food grade. Tanong po, if maintaining na po ng weight, pwede po ba mag-eat lang ng carbs like 50 grams whole day? Okay po ba? Kasi been in low carb for 2 years na po.
Pwede naman, okay? Pero ingat lang, unless may mga health conditions. Kung hindi naman na kayo diabetic, normal ang BP, walang mga health condition, yes, 50 grams, pwede naman. Pwede po ba safe po ba ang diet after 6, then diretso lunch, pero konting food naman na? Wow, Naila Sanusia. Anong diet yan? Baka mukhang fasting lang, tapos, baka mukhang starving ang tawag dyan. Nagfa-fasting ka, tapos pagkakakain ka, konti lang yung kinakain mo. Parang kain ng ibon. No? Parang ibon kumain. Starving po tawag dyan. So, delikado po yan, ha? Galing ako sa operation, 1 year na. Next month, nagka-diverticulitis po. Pwede po ba ako sa... Yes! Actually, yan yung i-advise dapat sa inyo. Low carb, lifestyle change. Kasi diverticulitis, inflammation. Kung walang inflammation, walang diverticulitis. I-address niya po yun. Dirty, low carb, no. Pagka may mga health condition, I prefer na strict low carb tayo, ha. Safe food list lang. Paano makatulog na maayos? Mag-gain ng weight, 3 months low carb. Monsignor Ellen, okay. Magpa-araw, mag-ehersisyo, patayin ang mga gadget, 90 minutes before bedtime, maligo na maligamgam, 1 hour before bedtime. Okay? Yeah. Mag-gain, do lifting exercises. Okay. Hindi okay ang dirty kung merong health conditions, ha? Okay. Ano po, okay. Good evening, Doc. Naglo-low carb po ako pero di ko po maiwasan kumain ng tinapay. So, ang tawag po dyan, low carb, low carban. Sharing a bread duke. Okay, kung gusto nyo makaiwas sa bread, do strict, safe food list lang. Bawal po yung sa kosher food list and sabihan nyo ang mga kasambahay ninyo, bawal mag-uwi ng tinapay. Kasi kung gustuhin nyo man na walang tinapay, pagka nakakita kayo ng tinapay dyan, talagang kakain kayo. Pwede pa kumain sa gabi ng second meal. My first meal kasi is 12 noon, di pa gutom sa hapon. Yes po, pwede naman. Pero dapat mas maganda kasi kung 6 p.m. ang last meal. Okay. Pero kung kasi pag 7, 2 hours bago kayo matulog niyan. Okay. Okay po ba ang ELSA pag may fatty liver? Yes po, Dom Mercado. Manood po kayo ng mga live. I think na-discuss na ba ang fatty liver? Yeah, I think na-discuss ko na. Yes. Doc, pwede ba tanggalin cardio exercise pamalit sa resistance training exercise? No, bakit naman? Combination po yan, ha. Pwedeng alternate, MWF ang lifting or resistance training, TTHS naman yung cardio. Kung sa resistance training, magka-cardio kayo, 10 minutes lang. Okay? I-separate nyo yung talagang workout ninyo na cardio. Hi Doc, to lose visceral fats, affected din po ba yung 16-8 intermittent fasting? Joanne Flamiano, hindi magtatagal kung fasting lang ang igagawin mo. If you want, you need to start the low carb nutrition. Kasi once mag-adapt ang katawan mo sa low carb or keto diet, no? Mag-a-adapt yung fasting mo will be longer. Mapapansin mo hindi ka nagugutom. Okay? Yes, yung may history ng heart attack, pwede po. Okay, pwede nyo akong puntahan sa Ace Valenzuela, Ace QC, pero by appointment po, no? Sa January 31, meron po akong clinic. You can book, no? Mabilis po Okay?
Kung mas malapit sa inyo yung HQC, HQC. Meron din akong Ace Valenzuela or dito sa Bulacan. Send lang ng message, then I'll give you the details. Okay. Doc, nagpa-laboratory po ako. Nakuha ko na po dati po 7 gamot. Ininom ko. Now, 2 years ang 5-month local. Isa na lang po gamot ko. Rosuvastatin. Usus. Tanggalin mo na yung rosuvastatin kung naglo-low carb ka. Okay. So, yun. No. Stevia is sweetener. So, kung may cancer po, out po lahat yan. Sweetener, sugar, high carbs, high processed food, no? Out po yan. Magandang pang-diet sa may fatty liver. Mag-focus kayo sa home-cooked meal. Out po ang processed food, restaurant food, fast food, sugary drink. Out po. Dok, kaka 42 kilometers run ko lang kahapon. Medyo sumakit po yung lateral ko. Okay lang po ba malagyan ng ice? Yes po. Ice muna. Then after 2 days, warm and cold alternate. Yes, pwede po mag-low carb ang mga may GERD, gastritis. Yes, ang hirap dyan yung ma-overcome ang cravings, no? Miss Jane Taclobaw, sa 19 years old yung anak. Okay, tumas po ang uric acid ko. Bakit? Dehydration, hindi kayo umiinom ng tubig. Okay? Yes. Increase your fluid intake. Umiwas muna sa kape, tsaa, or kokwa. Juan Balbas. Hypertensive, Vincent Barriga, home-cooked meal, salt and pepper. Wala na po yung mga condiments na nagpapalasa ng pagkain. Tapos, umiwas po sa mga fast food, processed food. Tess Hordan, hi Doc, good eve, pogi nyo po, baby face. Nako, maraming magre-reklamo sa inyo. Hindi daw totoo. Pwede po ba siya mag-low carb pero call center agent, graveyard shift po palagi? Nasa kanya po. Kung gusto niya, eto no, yung sa mga newbie or yung mga taong naglo-low carb tapos may gusto kayong pag-low carbin. Ang question nyo lang dyan, ready na ba siyang tanggalin ng kanin, tinapay, pansit, mga matatamis na pagkain, matatamis na inumin, processed food? Pagka ready na siya, pwede siya magpa-consult sa akin for for clearance or for guidance, no? So, usually, no, gusto natin yung mga mahal natin sa buhay, mag-low carb, maging healthy. Pero kung ayaw nila, wag nating pipilitin. Okay? Paano panggabi? Night shift? Yes. Oo naman. Yan yung tinatawag nating occupational hazard. Wala tayong magagawa. Kailangan nyo magtrabaho. Pero you can do it in a healthier, no, na nutrition. Nakaschedule kayo ng February 13. Depende po, no? Message lang po for, kasi tatawagan ko na lang po kayo pagka available na yung laboratory ninyo. Saan nabibili ang electrolytes? Opo. Ginagawa po yan, no? Himalayan salt. Maghanap po kayo sa mga Filipino stores dyan. O kaya, ipabili nyo dito sa Pinas. Pa-deliver nyo na lang dyan. Okay. Nasal cream, coffee replacement, creamer, nasa Quotient food list, bawal po pagka nagsisimula pa lang. Okay? Kung diabetic po kayo, bawal din yan. For operation, Hürthle cell adenoma, yes. Magpalakas po kayo. State of ketosis, nutritional ketosis. Ma-overcome nyo po yung mga procedure na yan. Kung mag-undergo kayo ng iba pang mga procedure, ma-address nyo yung mga complication. Wala kayong mararamdaman or lesser ang complication. Yung kulubot sa ilalim ng baba, hindi po yan mawawala kung wala kayong exercise.
Okay, Shirian Duque, naglo-locker po ako, kaya lang di ko maiwasan sa bread. Okay, paano makaiwas sa bread? Magpa-guide po kayo. Kasi strict low carb po tayo. Kung mga kasambahay nyo bili ng bread or labas kayo ng labas, alam mo isang technique lang dyan, huwag kayong lumabas ng bahay, hindi kayo makakabili ng bread. Okay, Doc, may problema po sa kidney at BP niya. Okay lang po ba sa LC sa kanya? She's 80 na po. San Francisco, 80 years old, no? Kung may idea siya sa low carb, why not? Try natin, pero guided po. Kasi hindi ako mahigpit pagka 70s pataas. Tinitingnan ko kung kakayanin nila. Kung hindi kakayanin, nagliliberal low carb po ako. Basta tanggalin nyo lang po yung mga processed food, sugar drink. Okay? Pero kung wala siyang idea, ayaw niya mag-low carb, mahirap i-low carb, no? Kung ayaw. Okay, Mel Graham, thank you so much po sa inyo. Wala na po yung sakit ng tuhod ko sa binigay niyong gamot. Thank you so much po. Oh, you're welcome. Ba? Pag autoimmune doc, makakatulong po ba ang paglo-low carb? Yes, Leia Borabo. Pero kailangan guided. Out po ang munggo. Okay. Okay. Doc, I mean po yung mga karne na fresh na may fats, pwede po ba? Yes! Yung process, yes. Home cooked meal. Ang bibilhin nyo dun sa wet market, kung ano yung mga kinakatay doon, isda, manok, no? Ang wag nyong kakainin sa mga may fatty liver, no? Mga prutas, mga sweetener, processed food, fast food. Focus lang kayo sa home cooked meal. Okay. Aha. Doc, bakit kaya nagka-santelasma? 2 years na naglo-low carb. Mataas kasi LDL. Paano kaya mawala ang santelasma? Surgery. Okay? Tapos, you need to do lifting exercises. No? I-burn nyo yung mga fats na yan. Mababa ang BMI, so kailangan nyo po mag-lifting exercises. Fungal infection, cause ba ng diabetes? Ginamot ng dermatologist, hindi nawala. Gumaling, nag-low carb, medyo nawala. Ang pangangati, then bumalik ulit. Hindi pa bumalik sa dermadoc, resistaran lang naman cream soap, etc. Pagka-diabetic po kayo, bagsak ang immune system, you are prone for infection. Fungal, bacterial, viral. Kaya kadalasan ang mga may diabetic, palagi may UTI. So, yung sa inyo, may fungal infection. Mister ko po, 2 months na pong nag-LC. Kanina po lumabas result ng lab chem niya lahat. Last Saturday, normal na po result. Mas taas lang po yung BUN urea niya. Okay lang po yan. Ang mahalaga dyan sa BUN, no? It's either too much protein or kulang sa tubig. So, kung too much protein, bawasan niyo lang. Or baka hindi nginunguya mabuti ang mga karne. Okay? Nguyain niyo mabuti kasi pagka hindi nginunguya ang mga pagkain ninyo, subo lang kayo ng subo. Okay? So, pagka sinisavor nyo yung pagkain ninyo, mapapansin nyo yung satiety. So, 80% full, pwede na pong tumigil sa pagkain. Yes, Doc, tama ka. Kailangan talaga gusto ng isang individual ang lifestyle na ito para always victory at the end. Gaya nyo po. Yun. What is better for coffee? Black, no creamer, no sugar. Yun lang. Ano po kayo magandang gawin? 3 weeks pa lang po ako sa low carb, kaya lang nung minsan naparami ng kain ng fried mani. Nagka-gout attack po ako. So, increase your fluid intake. Huwag ka na mag-stock ng mani. Out po ang saging.
newbie sa low carb, normal ba yung sobrang langis ng poops ko, mataas po sugar ko, currently taking metformin. Okay. Nag-a-adapt pa lang yung katawan nyo. So, pwedeng may mga gamot kayo na nagkukos niyan. Although, metformin lang naman. Sige lang, lifestyle change, no sugar food, sugar drink. Kaya yan. RM Vitor, kaya yan. Bukod sa hot coffee, ano pa po ba ang pwedeng inumin? Tea, tsaa. Basta no creamer, no sugar, kokwa. Pero kung nade-dehydrate po kayo, mas better is electrolytes and plain water. Okay. Ano ba effect ng mataas na LDL pero normal naman po ang trigly? Wala. Ask ko lang po, OMAD po kasi ako, pero pag time na ng meal ko, madami po ako kinakain, lalo meat kasi po gutom ako. Okay lang po. Yes, OMAD naman is 1 meal a day. No? 80% full. Chew your food properly 20 times or more before swallowing. Okay? May recommend po ako, pero ask ko muna if gusto magpag-guide. Sige lang po, Miss Elaine Orgelias. Okay. Ako, Doc, 3 months naka-low carb. Laki po ng improvement. Cancer survivor po ako. Ayan, Tolentino Cheryl, isang cancer survivor. Congratulations. So, siyempre, kung nag-improve, yung tinaningan ka, pero nilampasan mo yung sinabi sa yung tanning. No? Ang galing. Okay? Yun yung pinakamaganda. If you live far longer than dun sa yung predicted na buhay mo, okay yan. No, ACE QC and ACE Valenzuela po ang mga kliniko. Wala po ako sa ACE Malolos. Paano mag-fasting? Mag-focus muna sa nutrition. Eventually, fasting will follow. Okay? Mag-strict lang kayo, low carb. Naimbag nga Rabii, Brian Soria, 10 months na low carb, 106 kilos dati, now 73 to 74 kilos from Ilocos Sur. Yan. Galing ako sa operation 1 year na, next month nagka-diverticulitis. Pwede po, mas maganda mag-low carb po kayo. Okay lang po yung bread gawa sa coconut flour and almond flour as long as walang sweetener kung diabetic po kayo. Pero wag kayo mag-focus dyan na, wag nyo gawing meal yan, ha? Okay, wag nyo gawing meal. Ano lang siya, pantanggal ng umay. Yes, kung blurred ang paningin, red datuin, yan isang komplikasyon ng diabetes. If uncontrolled ang sugar ninyo, naapektuhan ang mata. May sinisira na po dyan. So, you need to do lifestyle change. Ayan, sobrang umiiwas na sa processed food. Very good. Roel Baldia. Continue nyo lang. Good evening, Mirna Ditangan. Ano kaya nangyari sa tenga ko? Nagkaroon po ng nahuni na parang kuliglig. Okay. Magpa-konsulta muna kayo sa ENT, sisilipin po yan. Ha? Baka sobra sa pwedeng dehydrated or baka sobra na yung mga dosage na mga iniinom nyong gamot. Doc, nagka-thyroiditis po ako last December. Sinabayan ko ng strict low carb. Ang gamot after 1 week medication na wala po yung lump sa leg ko. Sabi ko sa doc sa sinabayan ko ng low carb. Sabi niya dahil sa gamot na binigay niya. Now, pang 1 month and 2 weeks na into low carb, pwede na po ba sa caution list? Pagka caution list, 2 times a week lang ha. 2 to 3 times a week. Wag every day. Doc, Bri, okay lang po ba ang 15 minutes ang cardio exercise? Nag-start na akong mag-lifting for beginners. 30 minutes lang po muna. Yes, start lang sa mababa. Okay, eventually lalakas po kayo, then
May increase nyo yung 50 minutes, 20 minutes, then 30 minutes, or pwedeng 1 hour. No? Sa ngayon, start lang kung ano yung kaya. Hindi po bawal ang itlog sa fatty liver. Okay ang pita bread sa made from almond flour basta wala pong sweetener. Ha? Dapat wala pong honey. Cucumber, okay lang. With may lemon, okay lang din. Anong pwedeng inumin ng gamot kung masakit ng kaliwang tagiliran? Need ng consultation po, no? Para makita kung anong tagiliran. Some part ng tagiliran. Ituturo kasi kailangan may physical examination, so magpa-consult kayo sa doctor. Kung kaliwa, tagiliran, baka naman hindi pa kayo dumudumi. Pwedeng sumakit yung tagiliran niya. Dok, okay lang po ba limitahan sa rice ang mga bata? Okay. Okay lang yan. Yes. Hindi naman essential ang carbohydrates. Okay? Okay. Pero ang focus nyo sa mga bata, ha? Sugar. Kasi kahit nasa school yan, yung mga klase, bibigyan ng mga matatamis na pagkain, yan. Yan yung mga nagkukos talaga ng inflammation. Almond milk, unsweetened. Ay, 180 po sugar ko. Wag mo na, black lang. Tapos, focus muna kayo. Need yung ma-address yung mataas na sugar. Bakit? Need natin ma-address yung mga uncontrolled sugar? Kasi kung hindi nyo mapababa yung sugar, unti-unti meron na yung sinisira. Paunti-unti, minute, maliliit. Pero pagka chronic inflammation, chronic na sinisira, after a year, 2 years, 5 years, malaki ang damage niyan. Kaya please, yung diabetic, magpa-guide para mas ma-address natin yung sugar ninyo. Okay, Doc, 15 days ako LC, nag-gym po ako. Okay, Mark Alan Liano, nagta-transition ka pa, hindi ka pa, continue mo lang, eventually, lalakas ka rin, ha? Kasi ako, after a month, bago ko naramdaman yung lakas. Pero, I do swimming, I do biking, I do running, pero nanlalata parang mabigat ang katawan. Pero continue ako sa training. Eventually, after a month, naka-recovering, nag-adapt ang katawan ko, mas malakas na ako. Okay? Meron akong maintenance sa high blood, okay ba na mag-low carb? Yes. Need ng clearance po ha, lahat ng mga health condition, magpa-clearance po muna kayo. Doc, saan po pwede magpa-clearance? Sabi po ng Doc Cardiologist ko, kahit may LBB ako sa ECG, normal naman 2D echo ko, normal daw po heart ko, pero may high blood po ako. Paano po ako makapagsimula sa LC po? Mag-message lang po dito para mabigyan ko po kayo ng details. Pagka may mga health condition like yan, may left bundle branch block yan, no? So, it's either complete or incomplete. Kung cleared ka naman ng cardiologist, okay, start. Pero much better, guided. Ha? O yan, kasama ko si Kuya Gibo. Nag-hello. Kasama ko si Kuya Gibo para mag-monitor sa inyo. Okay. Ayan. Yes, Miss Bernadette, I'll see you in Valenzuela. Uy, thank you very much. Thank you, Miss Elita Basilio, for the 100 stars. Aba, dami nagpapadala. Saan pa yung mga nagpadala? Ayan, nahanap ko. Dun sa 10 stars, Oy! Ang aking napakalakas na ka-teammate,
Sir Edison Mariano, sabihin mo na yung ano, kung saan yung product mo, i-ano natin. Baka may mga taga Valenzuela dito, malapit sa inyo, pumunta sa i-ano niyo yung ano pa yan? Yung business niyo diyan. Pet shop, no? Tama? Gusto ko pa mag-low carb, may maintenance, diabetes, hypertension, sana po matulungan. Marilu Manila, mag-send lang ng message, bigay ko yung details. 23 days low carb na po ako, tapos nagpa-ultrasound sa whole abdomen. Normal naman po ang liver. Yung left kidney ko ay may nephrocalcinosis. Ano pong ibig sabihin? Okay. Calcinosis. So, pwede may stones. Hello po, Doc. Oh, si Ate Bata-Bata. Hi. Kamusta na? Ikaw ay walang pinag-iba. Magaling ka pa rin sumayaw. Walang tatalo sa iyo. Yes, kung may magpapaguide, mag-message lang po. Okay. Oy, 190 stars. Ba, si Edison Mariano. Thank you so much, Sir Edison Mariano. Tangkadikin nyo yung pet shop yata, no? Tama ba? I-groom nila ang inyong pets. Puntahan nyo ang kanyang, mag-ano ka na dito? Saan yung pet shop mo? Doc, posible po ba na sobra sa carbs kaya nagka-appendicitis since inflammation din ang cause po nun? Di pa ba? No. Usually, ang appendicitis, no, nagbara po yung appendix. Maliit lang yan, no? So, may nabara na nag-cause ng inflammation. Okay? Pagka nabarahan yan, mag-inflame, puputok, so kailangan ng surgery. Okay? If meron pong breast cyst, ipa-consult, i-biopsy, kung alamin kung benign or malignant. Almoranas sa low carb. Hi. Okay, usually is pressure yan eh. Pagka may almoranas, bawal umiri. Okay? Lalo na pagka constipated kayo, ang hirap niyan. Saan po pwede magpa-clearance? Mag-message lang po dito, Marilu Manila, para mabigay ko po yung details. Ano magandang prutas para sa may mataas na sugar? Strawberry. Pero iwas muna. Pero okay ang strawberry, avocado. Okay? Ano ba ibig sabihin ng metastasize? So, kumalat sa ibang parte ng katawan. Kung mayroon kayong breast cancer, kumalat sa lungs or kumalat sa brain, metastasize ang tawag doon. Evangeline Umali, mag-message po kayo. I'll give you the details. Okay? Ay, nako, Victoria Resio. Pagka naka-insulin, need po talaga na may guidance and monitoring yan. Huwag po kayo mag-DIY, delikado po yan. Okay? So, kung nanood kayo ng guest namin ni Kuya Gibo kagabi, advice yan na magpa-guide, magpa-monitor dahil delikado po. Doc, may sumasakit sa upper right tummy. Oh, that's the gallbladder. Magpa-konsulta po kayo. Ay, normal ang CT scan? Bakit sumasakit ang right tummy ninyo? Okay? Baka mga inflammatory foods na nakakain. Marilyn Rillera. Mag-strict muna kayo. Bawasan nyo ang veggies. Baka too much. Yung last check-up ko, November 5th, stop po yung meds ko sa sugar. Yung meds na lang sa high blood ang natira. Last December, sumakit po ulit yung balakang ko. Sabi mo po, ultrasound. Nakita po sa result niya, gallbladder stone. Okay, naging 1.5. So, malamang hindi po kayo nag-exercise, hindi kayo nagpa-fasting. Pa-consult po ulit kayo, ha? Kayo po yung hindi nagpapakonsulta kayo.
Pa-consult po kayo ha, Miss Marilyn Morados. Marami tayong pag-uusapan. Pagka ganyan po, kasi may mga naglo-low carb po, lumiliit po ang mga gallbladder stones. Kung strict and proper yung paglo-low carb. Binalik yung sugar. Okay. Okay. Sa iba kayo nagpakonsulta. Okay. Okay lang yan. Okay. Good po ba kumain ng kalabasa? Out po ang kalabasa and carrots, ha? Orange. Out po ang orange. Okay, so always remember, no? Cancer, diabetes, obesity, hypertension, these are caused by inflammation. Okay? Highly processed carbohydrates puts you in a state of inflammation. So, chronic inflammation eliciting cancer. So, ngayon, epidemic ang obesity. Ang obesity, pinalitan na ang smoking as a risk factor for cancer. Kaya, paano natin ma-address ang obesity? Lifestyle change. Paano natin maiwasan ang lumala ang cancer? Lifestyle change. Okay? So, cancer cells have a dysfunctional mitochondria. So, ibig sabihin, sira ang mitochondria. Ang mitochondria, ito yung powerhouse ng cell. Pag sira ang mitochondria, diyan nag-generate, nag-appear ang cancer cells. Okay? So, you need to limit carbohydrates, all high high-processed carbohydrates. Sugary foods, sugar drinks, yan ang energy ng cancer. You need to do proper nutritional low carb properly, do it properly, no? So magpa-guide po kayo, lalo na kung may mga health conditions. You need to do fasting. Ito is na-address niya ang tawag dito, autophagy. Ito 'yon. Healing. Ang low-carb nutrition, it addresses the inflammation. So, yung cancer cells, ang mitochondria, pag nasisira, so mayroon siyang inflammation. Chronic inflammation. Okay? Active lifestyle. Do exercise. Palakasin ninyo ang organ ninyo. I-oxygenize nyo ang katawan ninyo. To be the best version of yourself. No? Always. Do this with right mindset. If you need to have a consultation with me, mag-message lang po, bibigyan ko po kayo ng details and i-schedule. Or, kung gusto nyo mag-face-to-face, magpo-post lang po ako ng schedule. Kung sa January 31, may schedule na po yan. So, please, puno na po yung January 24. I'm sorry, puno na po siya. So, January 31, mag-send na lang po kayo ng message and I'll give you the details. Binibigyan ko ng time, time kayo ng appointment para hindi kayo maghihintay ng matagal. Kadalasan kasi pagka walang oras, pupunta kayo ng ganito, maghihintay lang kayo ng napakatagal. Okay? So, kung gusto niyo magpa-guide, mag-send lang, magpa-monitor, mag-send lang ng message, then I'll give you the details. Okay? Follow niyo po yung YouTube ko, Dr. Brian Aubrey Castillo. May mga luto doon na pwedeng para sa inyo, affordable. Pamili lang po kayo doon, no? And also, pakishare tong live na to sa lahat ng mga may mga health conditions, makatulong, and ito po ang platform for questioning. When you adapt, you evolve. Bye!